Tahimik ang hapon sa hasyenda ni Elena. Ang hangin ay malamig at puno ng bango ng mga punong mangga, habang ang araw ay unti-unting nagpapakita ng dapit hapon na liwanag. Tila perpekto ang lugar, mga taniman, kalabaw, at mga manggagawa sa bukid na abala sa kanilang gawain. Ngunit sa kabila ng kagandahang ito, may isang bagay na hindi perpekto sa buhay ni Elena. Si Elena Santiago, 50 years old, ay isang byuda at ina ng 2 anak. Ang kanyang panganay na anak na si Maria ay nasa Maynila, nagtatrabaho bilang abogada, at ang bunso niyang si Lucas ay kasalukuyang nag-aaral ng engineering. Bagamat maayos ang takbo ng kanilang mga buhay, bihira siyang makausap ng mga ito at lalo niyang nararamdaman ang kawalan ng kanilang presensya sa kanyang araw-araw na pamumuhay. 5 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa na si Greg. Simula noon, ibinuhos na lamang niya ang sarili sa hasyenda. Bagamat masaya siyang makita ang maunlad na ani, may mga gabing tahimik siyang nakaupo sa veranda. Iniisip kung paano niya nagagawang harapin ang buhay ng mag-isa. Dumating si Miguel isang umagang tila walang kakaiba. Siya ay may dalang simpleng bag at suot ang lumang polo na tila labis na napagdaanan. Maputi ang balat nito at halatang sanay sa buhay sa lungsod. Ngunit sa kanyang mukha ay may mga bakas ng pagkabigo. Ma'am Elena, ito po si Miguel, sabi ng kanyang katiwala, si Mang Tonyo. Naghahanap po ng trabaho. Sabi ko baka pwede siyang magtanim dito. Sinuri ni Elena si Miguel mula ulo hanggang paa. Payat ngunit matipuno ang katawan nito, halatang batak sa hirap pero hindi nawawala ang maamong anyo. May karanasan ka ba sa ganitong gawain? Tanong ni Elena. Konti lang po. Sagot ni Miguel, nakayuko at halatang kinakabahan. Pero willing po akong matuto. Kahit anong trabaho po gagawin ko. Sige, sabi ni Elena, habang lihim na napatingin muli sa matikas nitong tindig. Simulan mo bukas. May mga kailangang itanim sa hilagang bahagi ng bukid. Habang umaalis si Miguel, napansin ni Elena ang tikas ng likod nito kung paano gumagalaw ang kanyang mga braso habang inaayos ang dalang bag. Sa loob niya, tila may gumising na matagal nang natutulog. Ngunit agad niyang pinalis ang naiisip. Hindi, Elena, bulong niya sa sarili. Trabaho lang ito. Kinabukasan, agad na pinatunayan ni Miguel ang kanyang sipag. Maaga pa lang ay nasa taniman na siya, nagpapakondisyon sa init ng araw habang nagtatanim ng mga punla. Napansin ni Elena na, bagamat bago ito sa ganitong gawain, mabilis itong natututo. Isang hapon, napadaan si Elena sa taniman. Nakita niyang nakaluhod si Miguel, abala sa pagtatanim. Ang pawis nito ay tumutulo sa kanyang leeg, tumatagos sa basang polo na halos dumikit sa kanyang balat. Ma'am Elena! Bati ni Miguel habang tumayo at nagpunas ng pawis gamit ang laylayan ng kanyang damit. Napatingin si Elena at pilit iniiwas ang kanyang mata sa dibdib nitong bahagyang sumilip. Mukhang mabilis ka ngang matuto, sabi niya. Nagpapakalmante kahit ramdam niya ang bahagyang pag-init ng kanyang pisngi. Salamat po, ma'am. Hindi ko hahayaan na sayangin ang pagkakataong ito, sagot ni Miguel, sabay ngiti. Napansin ni Elena kung paano kumikislap ang mga mata ng binata tuwing ngumingiti ito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa loob-loob niya, nagtanong siya, ano ba itong nangyayari sa akin? Sa mga araw na dumaan, unti-unting naging bahagi ng buhay ni Elena si Miguel. Ang kanyang presensya sa hasyenda ay tila nagbibigay liwanag sa araw-araw na gawain. Hindi maipaliwanag ni Elena kung bakit tila hinihintay niya ang oras ng hapon, ang oras kung kailan dadaan siya sa taniman at madadatnan si Miguel na abala sa trabaho. Isang gabi, sa gitna ng hapunan, napansin ng panganay niyang anak na si Maria ang kakaibang sigla sa boses ni Elena nang magkwento ito tungkol sa buhay sa bukid. Ma, parang ang saya mo ngayon, sabi ni Maria sa telepono. May bago bang nangyayari? Wala naman, sagot ni Elena, pilit na iniiwas ang usapan. Masaya lang siguro ako sa pag-aalaga sa hasyenda. Sagot ni Maria, ngunit halata ang pagdududa sa tono nito. Isang gabi, biglang nawala ng kuryente sa buong lugar.
Napilitan sina Elena at Miguel na maghapunan sa ilalim ng liwanag ng kandila. Tahimik silang kumakain, ngunit sa bawat tunog ng kutsara, tila may bumibigat na tensyon sa paligid. Ma'am Elena, may pamilya po ba kayo dito sa bukid? Tanong ni Miguel, basag sa katahimikan. Wala na, sagot ni Elena. Ang asawa ko, 5 taon nang wala. Ang mga anak ko, abala sa Maynila. Tahimik si Miguel, tila iniintindi ang bigat ng mga salitang iyon. Sa bawat saglit na tumatakbo, naramdaman ni Elena ang kakaibang init sa presensya ng binata. Pilit niyang iniiwas ang tingin, ngunit hindi niya maiwasang pagmasdan ang simpleng anyo ni Miguel. Kinabukasan, iniisip pa rin ni Elena ang gabing iyon. Habang nanonood siya mula sa veranda, nakita niya si Miguel na abala sa taniman. Napansin niya kung paano ito ngumiti habang kausap ang iba pang manggagawa, kung paano ito nagpapakita ng respeto at sigla kahit gaano kahirap ang gawain. Sa kanyang isip, tila bumabalik ang mga larawan ng kanilang mga pag-uusap. Sa bawat sandali, nararamdaman niyang may kung anong nabubuhay muli sa kanyang puso. Hindi, Elena. Huwag mong hayaan ito. Bulong niya sa sarili. Ngunit kahit anong pigil niya, hindi maikakailang unti-unti siyang naaakit sa binata. Sa mga araw na dumaan, hindi maipaliwanag ni Elena kung bakit tila nagiging mas maliwanag ang mundo niya sa presensya ni Miguel. Hindi niya ginusto ang ganitong pakiramdam, lalo pat hindi ito angkop para sa isang babae sa kanyang edad. Ngunit kahit anong pilit niyang iwasan, bumabalik sa kanyang isipan ang mga ngiti ni Miguel, ang pawis nitong dumadaloy sa leeg habang nagbubungkal ng lupa, at ang maaliwalas nitong tawa tuwing may bagong natututunan. Si Miguel naman ay tila hindi rin immune sa kakaibang init na nadarama tuwing nasa paligid ni Elena. Bagamat sinusubukan niyang ituon ang atensyon sa trabaho, hindi maikakailang ang bawat tingin ni Elena, kahit sa malayo, ay nag-iiwan ng marka sa kanya. Isang hapon, dumaan si Elena sa taniman upang magdala ng malamig na inumin para sa mga manggagawa. Nakita niyang si Miguel ay nag-iisa, abala sa pag-aayos ng isang sirang hose. Habang papalapit siya, tumingala si Miguel at ngumiti. Ma'am Elena, bati nito. Ang init po. Hindi po ba kayo mahihirapan lumabas? Napansin ni Elena ang pawis na dumadaloy sa noo ni Miguel. Halos makita niya ang bawat ugat sa kanyang braso habang hinahawakan nito ang hose. Pilit niyang nilabanan ang tumitibok na kaba sa kanyang dibdib. Huwag mo akong alalahanin, sagot ni Elena. Mas mahirap ang ginagawa mo. Habang iniabot niya ang malamig na tubig kay Miguel, nagtagpo ang kanilang mga kamay. Sandaling huminto ang kanilang kilos, isang saglit na tila umabot ng ilang minuto. Nagkatitigan sila at biglang bumagal ang mundo. Salamat, ma'am, bulong ni Miguel habang unti-unting binitawan ang kamay ni Elena. Pagkatapos ng tagpong iyon, iniwas ni Elena ang kanyang mata. Sige, balik ka na sa trabaho, sabi niya, pero naramdaman niya ang bahagyang pamumula ng kanyang mukha. Isang gabi, kumatok si Mang Tonyo sa pintuan ni Elena habang ito'y nagbabasa sa veranda. Ma'am Elena, may pista po sa bayan ngayong Sabado, sabi nito. Baka gusto niyo pong sumama. Si Miguel din po ay pupunta kasama ang ibang mga manggagawa. Napatingin si Elena kay Mang Tonyo. Pista? Tanong niya, nag-aalinlangan. Opo, ma'am. May sayawan, may pagkain, at maganda pong pagkakataon para mag-relax, dagdag ni Mang Tonyo. Napaisip si Elena, hindi na siya sumasali sa ganitong mga pagtitipon mula nang pumanaw si Greg. Pero sa pagkakataong ito, parang may boses na nagtutulak sa kanya na pumunta. Sige, sagot niya matapos ang mahabang sandaling pag-iisip. Pupunta ako. Dumating ang Sabado ng gabi at ang buong bayan ay punong-puno ng liwanag at saya. Ang plaza ay puno ng palamuting parol habang ang mga tindahan ay nagbebenta ng iba't ibang pagkain. Tila bumalik si Elena sa kanyang kabataan habang nakikita ang makulay na paligid. Habang naglalakad siya, napansin niyang si Miguel ay nasa gitna ng mga tao, tumutulong mag-ayos ng mga mesa. Nakaputing polo at maong pants ito at tila mas lalong tumingkad ang kanyang anyo sa ilalim ng mga parol. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad nang umiti si Miguel at tumungo papalapit. Ma'am Elena, bati nito, buti naman po at pumunta kayo. Akala mo ba hindi ko kaya? Sagot ni Elena, nagbibiro.
Pero sa totoo lang, medyo kinakabahan siya. Hindi naman po, sabi ni Miguel sabay ngiti. Pero mas masaya po na nandito kayo. Habang tumatagal ang gabi, nagsimula ng tumugtog ang isang banda sa plaza. Nag-umpisa ang mga tao sa pagsasayaw sa gitna ng plaza at tila lalong nabuhay ang kasiyahan sa paligid. Nakaupo si Elena malapit sa isang mesa nang biglang lumapit si Miguel. Ma'am Elena, gusto niyo pong sumayaw? Tanong nito, nag-aalangan pero may determinasyon. Nagulat si Elena. Hindi siya sumasayaw mula nang mawala si Greg, pero nang tingnan niya ang mata ni Miguel, tila may kung anong nagtutulak sa kanya na tanggapin ang paanyaya nito. Sige, sagot niya, sabay abot sa kamay ni Miguel. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, ramdam ni Elena ang init ng palad ni Miguel. Dinala siya nito sa gitna ng plaza, kung saan marahan nilang sinimulan ang pagsasayaw. Habang umiikot sila sa saliw ng musika, hindi maipaliwanag ni Elena ang kakaibang damdamin sa kanyang puso. Ramdam niya ang lakas ng bisig ni Miguel na sumusuporta sa kanya, ang bawat hakbang nito na tila alalay sa kanyang bawat galaw. Hindi po kayo mukhang bihasa sa ganitong sayaw, biro ni Miguel habang bahagyang ngumiti. Matagal na akong hindi sumasayaw, sagot ni Elena natatawa. Ngayon ko lang ulit naramdaman ang ganitong saya. Habang bumagal ang musika, nagkatitigan sila. Sandali silang natahimik at sa pagitan ng ingay ng mga tao at musika, tila sila lang ang naroroon. Pagkatapos ng sayaw, dinala ni Miguel si Elena pabalik sa kanyang mesa. Pero bago sila maghiwalay, hindi napigilan ni Miguel ang sarili. Ma'am Elena, sabi niya, bahagyang bumaba ang kanyang boses. Salamat po. Ngayong gabi, espesyal. Naggulat si Elena sa sinabi nito, pero nginitian niya ito. Miguel, tawagin mo na lang akong Elena kapag ganito. Hindi ko naman kailangan ng ma'am sa lahat ng oras. Ngumiti si Miguel at sa unang pagkakataon, parang napalapit sila sa isa't isa sa mas personal na paraan. Pag-uwi ni Elena, hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, iniisip niya ang nangyari sa pista. Ang sayaw nila ni Miguel, ang mahigpit nitong hawak, ang titig na tila tumagos sa kanyang puso. Pero kasabay ng saya ay ang tanong sa kanyang isipan, tama ba ito? Bakit ko nararamdaman ang ganito para sa isang taong mas bata sa akin? Samantala, si Miguel ay tahimik ding nakahiga sa kanyang kama. Iniisip niya si Elena, ang ngiti nito, ang banayad nitong galaw habang sumasayaw. Alam niyang mali ang nararamdaman niya, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Sa gabing iyon, parehong nakatulog sina Miguel at Elena, ngunit sa kanilang mga panaginip, tila sila pa rin ang magkasama, umiikot sa saliw ng musika, sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Ang gabi ng pista ay naging simula ng mas malalim na pagbabago sa pagitan nina Elena at Miguel. Pagkatapos ng kanilang sayaw, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa hasyenda. Hindi na ito tulad ng dati. Ang kanilang mga tinginan ay mas mahaba, ang kanilang usapan ay mas puno ng kahulugan, at ang bawat sandali nilang magkasama ay tila may nakakubling damdamin na hindi kayang bigkasin. Ngunit kahit nagiging mas malapit sila, parehong nananatili ang kanilang pag-aalinlangan. Para kay Elena, ang agwat ng kanilang edad ay tila isang pader na mahirap lampasan. Para kay Miguel, ang respeto niya kay Elena ay pumipigil sa kanya na tahasang ipahayag ang nararamdaman. Isang hapon, habang nag-iikot si Elena sa hasyenda, napansin niyang nawawala si Miguel. Madalas itong abala sa mga taniman, ngunit ngayong araw, tila hindi niya ito makita. Nasaan si Miguel? Tanong niya kay Mang Tonyo. Nandun po, ma'am, sa likod ng bahay. May inaayos yata, sagot nito. Nagpunta si Elena sa likod ng bahay at nakita niyang si Miguel ay nakaupo sa lupa. Hawak ang ilang piraso ng kahoy. Sa tabi nito, ang lumang swing na matagal nang hindi nagagamit mula nang pumanaw si Greg. Miguel, tawag ni Elena, naguguluhan ngunit bahagyang naantig. Anong ginagawa mo dyan? Ngumiti si Miguel at tumayo. Hawak ang martilyo. Naalala ko po, sinabi niyo noon na gustong-gusto ni Sir Greg ang swing na ito. Naisip ko lang po, baka pwedeng ayusin para magamit ulit. Tahimik si Elena, tinignan ang swing na punong-puno ng alaala.
Hindi mo naman kailangang gawin yan, sabi niya, ngunit ramdam ang lambot sa kanyang boses. Gusto ko po, sagot ni Miguel, matatagang tingin. Gusto kong buhayin ulit ang mga bagay na mahalaga sa inyo. Kinagabihan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Habang naririnig ni Elena ang malalakas na patak nito sa bubong, naisip niya si Miguel na baka abala pa rin sa labas. Lumabas siya, dala ang payong, at nakita niyang nandoon pa rin si Miguel, nasa ilalim ng ulan at pinapako ang huling bahagi ng swing. Basa na ang kanyang damit, ngunit tila hindi niya ito alintana. Miguel! Sigaw ni Elena, lumapit sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Magkasakit ka niyan. Sandali na lang po, ma'am, sagot ni Miguel, habang tinapos ang huling pako. Tapos na po! Habang binaba ni Miguel ang martilyo, lumapit si Elena at tinakpan ito ng payong. Halika na, basang-basa ka na. Sabi niya, pilit siyang hinihila pabalik sa bahay. Ngunit sa sandaling iyon, tumigil si Miguel at humarap kay Elena. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa ilalim ng ulan tila tumigil ang mundo. Elena, bulong ni Miguel, ang boses ay puno ng emosyon. Bakit? Tanong ni Elena, halos hindi makahinga sa tensyon. Salamat, sabi ni Miguel. Salamat sa lahat ng binigay niyo sa akin. Hindi lang trabaho, kundi pagkakataon. Bago pa makasagot si Elena, dahan-dahan siyang niyakap ni Miguel. Sa simula'y nagulat siya, ngunit habang nararamdaman niya ang init ng bisig ng binata, unti-unti siyang bumigay. Hindi nila alam kung sino ang unang gumalaw, ngunit sa susunod na sandali, nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang ulan ay bumagsak sa kanila ng mas malakas, ngunit tila wala na silang pakialam. Sa halip, ang lamig ng gabi ay napalitan ng init ng kanilang halik. Banayad ngunit puno ng damdamin, isang tagpong matagal nilang pinaglalabanan, ngunit ngayon ay hindi na kayang itanggi. Habang yakap ni Miguel si Elena, naramdaman niya ang pag-aalinlangan sa kanyang katawan. Elena, gusto ko lang pong malaman niyo na... Pinutol ni Elena ang kanyang sasabihin. Huwag na nating isipin ang bukas, sabi niya. Ang boses ay halos isang bulong. Ngayong gabi, hayaan nating ito ang mundo natin. Pagbalik nila sa bahay, tahimik silang dalawa. Hindi nila kailangang magsalita. Ang kanilang mga mata ay puno ng damdamin na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Habang tumutulo ang ulan sa labas, unti-unti nilang hinubad ang mga harang sa pagitan nila. Ang bawat haplos ni Miguel ay puno ng pag-aalaga, habang si Elena ay pilit na nilalampasan ang takot na dala ng kanilang sitwasyon. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Miguel habang hawak ang kamay ni Elena. Ngumiti si Elena, bagamat may kaunting luha sa kanyang mga mata. Sigurado ako, dahil ngayon lang ulit ako naging totoo. Ang gabing iyon ay puno ng init at lambing, hindi nagmamadali, ngunit puno ng damdamin. Si Miguel ay maingat na parabang ayaw niyang saktan si Elena, habang si Elena ay nagtiwala na parabang bumagsak ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, tila mas maliwanag ang araw para kina Elena at Miguel. Ngunit habang nagiging mas malapit sila, hindi maikakailang ang kanilang relasyon ay nag-umpisa nang mapansin ng ibang tao. Isang hapon, habang nasa palengke si Elena, narinig niya ang bulungan ng mga tindera. Ang balita, parang may namamagitan kay Ma'am Elena at dun sa binatang nagtatrabaho sa kanila, sabi ng isa. Grabe no? Ang tanda na niya tapos bata pa yung lalaki. Sagot ng isa pa. Ramdam ni Elena ang pamumula ng kanyang pisngi, ngunit pilit niyang binaliwala ang kanilang usapan. Alam niyang hindi lahat ay maiintindihan ang nararamdaman niya. Pag-uwi, kinausap niya si Miguel. Miguel, alam mo bang pinag-uusapan na tayo? Tumango si Miguel. Narinig ko na rin po. Pero hindi ko yun iniintindi. Hindi madali para sa akin, amin ni Elena. May mga anak akong kailangang isaalang-alang. At sa mga tao, hindi nila tayo maiintindihan. Lumapit si Miguel at hinawakan ang kamay ni Elena. Elena, mahalaga ka sa akin. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Handa akong ipaglaban ka kahit sino pa ang humusga. Tahimik si Elena, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang katotohanan sa mga salita ni Miguel. Kinabukasan matapos ang maulan at di malilimutang gabi sa pagitan nina Elena at Miguel.
Tila nagbago ang hangin sa hasyenda. Mas magaan ang bawat hakbang ni Elena at may kakaibang saya sa kanyang puso. Ang kislap ng ulan noong gabing iyon ay tila naiwang baka sa kanyang damdamin na ngayoy mas malakas kaysa sa alinlangan. Ngunit ang katahimikang iyon ay naglahong parang bula nang dumating si Maria at Lucas mula sa Maynila. Ang kanilang biglang pagbisita ay nagdala ng malamig na bagyo sa masayang umaga ni Elena. Tawag ni Maria habang bumababa ng kotse. Kasabay si Lucas na halatang naguguluhan. Kailangan natin mag-usap. Tila alam na ni Elena ang magiging takbo ng usapan. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Pumasok muna kayo, sabi niya, pilit nang ginitya ng mga anak. Pagdating sa sala, tumigil ang oras sa masikip na tensyon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Maria. Ano itong naririnig ko tungkol sayo at kay Miguel? Tanong nito, ang boses ay may bahid ng galit at pag-aalala. Maria, sinimulan ni Elena, ngunit agad siyang pinutol ng anak. Seryoso ka ba? Isang binata? Ilang taon ba ang tanda mo sa kanya? Hindi mo ba naiisip kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sayo? Tahimik si Lucas, ngunit halatang hindi komportable sa tensyon sa pagitan ng kanyang ina at kapatid. Maria, hindi mo naiintindihan, sagot ni Elena, pilit na kalmado ang boses. Hindi ito tungkol sa edad. Si Miguel, mahal ko siya. Halos tumawa si Maria sa iritasyon. Mahal? Hindi ito pag-ibig. Isa itong kahibangan. Paano mo hahayaan ang sarili mong maging biro sa mga tao? Lumapit si Lucas, mas mahinahon ngunit puno rin ng pag-aalala. Baka naman ginagamit ka lang niya. Alam mo bang maraming nagdududa sa intensyon ni Miguel? Lucas, kilala ko siya. Sagot ni Elena, ngunit ramdam niya ang panginginig sa kanyang boses. Sa gitna ng pagtatalo, dumating si Miguel mula sa taniman. Natigilan siya nang makita si Maria at Lucas at ramdam niya ang malamig na tensyon sa loob ng bahay. Ma'am Elena, tawag niya, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. May nangyayari po ba? Perfect timing, sabi ni Maria, tumayo mula sa kinauupuan. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tumingin si Miguel kay Elena, naghahanap ng sagot. Ako po, nagtatrabaho lang po ako dito, sagot niya, ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Trabaho? O ginagamit mo ang nanay ko para sa sarili mong kapakanan? Sigaw ni Maria. Miguel, sabi ni Elena, pilit na kalmahin ang sitwasyon. Bumalik ka muna sa taniman. Ako na ang bahala rito. Hindi, sagot ni Miguel. Mas matatag na ngayon. Gusto kong marinig nila ang totoo. Tumingin si Miguel kay Maria, diretso sa mata nito. Hindi ko ginagamit ang nanay mo. Mahal ko siya at gagawin ko ang lahat para mapatunayan yan sa inyo. Talaga, mahal? Balik ni Maria, halos tumawa. O baka naman, mahal mo lang ang kung anong makukuha mo sa kanya. Maria, tama na. Sigaw ni Elena, ngunit ramdam ang panginginig ng kanyang boses. Ito ba talaga ang pipiliin mo? Tanong ni Maria, sabay abot ng isang sobre kay Elena. Tingnan mo muna ito bago mo ipagtanggol ang lalaking ito. Kinuha ni Elena ang sobre. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito at nakita ang mga dokumento, mga lumang record mula sa Maynila na may pangalan ni Miguel. Ano to, Miguel? Tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng alinlangan. Mga utang niya, sabi ni Maria. Ang boses ay puno ng galit. At ayon sa mga narinig ko, hindi ito ang unang beses na nakipaglapit siya sa isang babaeng mas nakakaangat sa kanya. Natigilan si Elena. Bumaling siya kay Miguel. Naghahanap ng paliwanag. Miguel, totoo ba ito? Tahimik si Miguel, halatang nahihirapan sa sitwasyon. Elena, hayaan mo akong ipaliwanag. Sabihin mo lang ang totoo. Sigaw ni Elena, halos hindi mapigilan ang luha. Tumango si Miguel, halatang nasasaktan. Oh, Elena, nagkaroon ako ng mga pagkakamali noon. May mga utang ako at hindi ko ito maitatanggi. Pero hindi ibig sabihin na ginagamit kita. Ang pagmamahal ko sa'yo ay totoo. Ngunit sa halip na gumaan ang loob ni Elena, lalong bumigat ang bigat sa kanyang dibdib. Tumayo siya at lumayo kay Miguel. Miguel, hindi ko alam kung kaya ko pa itong harapin. Bulong niya, halos hindi marinig. Elena, tawag ni Miguel, lumapit sa kanya. Huwag mong hayaang masira tayo dahil sa nakaraan ko. Nagbago na ako at handa akong patunayan yan.
Ngunit hindi sumagot si Elena. Tumalikod siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at iniwang nakatayo si Miguel sa gitna ng sala, naguguluhan at sugatan. Habang nag-iisa si Elena sa kanyang silid, hindi niya mapigilan ang bumuhos na luha. Ang mga salita ni Maria ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ni Miguel, ramdam niya ang bigat ng mga tanong sa kanyang puso. Mahal ko ba siya ng sapat para lampasan ang lahat ng ito? Kaya ko bang ipaglaban ang isang pagmamahal na punong-puno ng kahihiyan at duda? Sa labas ng hasyenda, tahimik na nakaupo si Miguel sa ilalim ng punong mangga. Hindi niya alam kung paano aayusin ang nasira, ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi niya hahayaan na matapos ito ng ganito. Ang gabi ng pasasalamat ay dumating na puno ng kinang at kasiyahan sa mata ng karamihan, ngunit hindi para kina Elena at Miguel. Ang makulay na bulwagan ay punong-puno ng mga tao. Mayayamang hasyendero, masisipag na manggagawa at kanilang mga pamilya. Sa bawat lamesa, mga pagkain na umaapaw, mga ilaw na kumikislap, at mga palamuting nagpapakislap ng buong lugar. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ng gabi, ramdam ni Elena ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga bulong na tila mga sibat ay tumatama sa kanyang dibdib. Pinalalalim ang kaba na pilit niyang itinatago. Mama, sigurado ka bang gusto mo talagang pumunta? Tanong ni Lucas. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang naglalakad sila papasok sa bulwagan. Hindi ko hahayaang pigilan ako ng sasabihin ng iba, sagot ni Elena. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit matatag. Samantala, si Miguel, na nakatayo kasama ang mga manggagawa sa kabilang bahagi ng bulwagan, ay hindi makaiwas sa mga tingin ng tao. Pakiramdam niya ay bawat hakbang niya ay binibilang, bawat galaw niya ay sinusuri. Alam niyang ang gabing ito ang maaaring maging pagkakataon niyang ipaglaban ang kanyang pagmamahal kay Elena o ang huli niyang gabi sa hasyenda. Habang tumutugtog ang banda at binabasa ng host ang listahan ng mga parangal, dumating ang sandaling pinakaaasam ng lahat. Tumayo ang host upang kilalanin ang mga hasyendero na nagbigay ng malaking kontribusyon sa komunidad. Isa sa mga pangalan na binanggit ay si Elena. Nais naming anyayahan si Elena Santiago upang tanggapin ang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa ating bayan, malakas na sabi ng host. Tumayo si Elena, ngunit bago pa siya makalapit sa entablado, biglang tumayo si Lucas mula sa kanyang kinauupuan. Teka lang, sigaw ni Lucas na agad nagpatigil sa lahat ng ingay sa bulwagan. Lahat ng mata ay napunta sa kanilang direksyon. Mama, paano mo kami maipagmamalaki kung ang lalaking kasama mo ay ginagamit ka lang? Tanong niya ng malakas, sabay turo kay Miguel. Lucas, tama na. Galit ngunit pigil na sabi ni Maria, pilit na hinihila ang kanyang kapatid pabalik sa upuan. Hindi, Maria, balik ni Lucas. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at panunumbat. Hindi mo ba nakikita? Ang lahat ng tao rito ay pinag-uusapan ka dahil sa lalaking yan. Ano ang maipagmamalaki mo sa kanya? Ang nakaraan niya? Ang mga utang niya? Ang kahihiyan na dala niya sa pamilya natin? Nagkaroon ng katahimikan sa bulwagan. Si Miguel, bagamat tahimik sa simula, ay tumayo at lumapit sa gitna. Tinitigan niya si Lucas ng diretso sa mata. Lucas, simula ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng damdamin. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo, pero para kay Elena at sa lahat ng naririto, gusto kong sabihin ang totoo. Huminga siya ng malalim, tumingin sa buong bulwagan, at nagsalita muli. Oh, may pagkakamali ako noon. May mga utang ako at nagkaroon ako ng madilim na nakaraan. Pero simula nang makilala ko si Elena, nagbago ang buhay ko. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi kailanman nakabase sa kung anong kaya niyang ibigay. Mahal ko siya dahil siya ang nagpakita sa akin ng kabutihan noong wala akong maipagmamalaki. Bago pa makasagot si Lucas, biglang tumayo si Mang Tonyo mula sa likuran ng bulwagan. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya habang ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng emosyon. Hindi tama ang paninira niyo kay Miguel simula ni Mang Tonyo. 1 buwan lang ang nakakaraan,
Muntik na akong mamatay sa taniman nang maipit ang paa ko sa isang makina. Habang lahat ng tao ay hindi alam ang gagawin, si Miguel ang nagdala sa akin sa ospital. Nagbayad siya ng lahat ng gastusin kahit na sinabi kong wala akong maibabalik sa kanya. Pinunasan ni Mang Tonyo ang kanyang luha. Kung hindi dahil kay Miguel, hindi na siguro ako makakapiling ng pamilya ko ngayon. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang kayang maniwala na ginagamit niya si Ma'am Elena. Dahil para sa akin, ang taong yan ay may puso. Nagkaroon ng bulungan sa bulwagan. Ang ibang mga manggagawa ay nagsimulang magsalita, sumasang-ayon kay Mang Tonyo. Totoo yan, sabi ng isa. Si Miguel ang laging unang gumigising sa trabaho. Siya rin ang tumutulong sa mga hindi niya trabaho. Hindi namin mararamdaman ang pagmamalasakit niya kung ginagamit lang niya si Ma'am Elena. Habang nagsasalita ang mga manggagawa, napansin ni Maria ang sinseridad sa bawat salita nila. Napatingin siya kay Miguel na halatang kinakabahan ngunit hindi sumuko. Lumapit si Maria sa ina at bumulong, "Ma, mali tayo. Siguro nga hindi natin nakikita ang lahat. Patawarin mo ako." Lumapit siya kay Miguel, halatang nahihiya ngunit tapat. "Miguel, salamat sa lahat ng ginawa mo, hindi lang para kay Mama, kundi para rin sa ibang tao. Kung totoo ang pagmamahal mo, ipakita mo sa amin. Suportado kita." Nagulat si Miguel, ngunit nginitian niya si Maria. "Gagawin ko, Maria. Gagawin ko ang lahat para kay Elena." Tahimik na bumangon si Lucas mula sa kanyang upuan. Lumapit siya kay Miguel, halatang nahihirapan, ngunit handang magpakumbaba. "Kung mahal mo talaga si Mama, ipaglaban mo siya. Ipaglaban mo rin kami." Ngumiti si Miguel at tumango. "Gagawin ko, Lucas." Pagkalipas ng ilang linggo, nagpasya si Miguel na magtanim ng isang punong mangga sa gitna ng hasyenda, isang simbolo ng bagong simula. Dumalo sina Maria, Lucas, at ang mga manggagawa upang saksihan ang pagtatanim. Habang hawak ni Miguel ang pala, lumapit si Elena at hinawakan ang kamay nito. "Salamat," sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. "Hindi mo kailangang magpasalamat," sagot ni Miguel. "Ang lahat ng ito para sa'yo." Sa ilalim ng bagong tanim na puno, nagtipon ang pamilya at komunidad. Sa bawat tagumpay ng pagmamahalan, nina Elena at Miguel, naipakita nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman natatakot harapin ang mga kahirapan. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nasusukat sa nakaraan, kundi sa tapang na ipaglaban ang kinabukasan. The End.